Karambola, karambola. Balik tayo, karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz. At si Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Magandang umaga sa inyo. Good morning. Good Ay, morning. nationwide po kami, ha? Oo. Kung inyong, kung iba-ibang radio stations, dala-dala itong programa ng Karambola. Monday to Friday. Aliw 23. Ay, Aliw 23. Merong nag-text sa akin galing yung aking pinsan galing nasa Las Vegas. Oh. Meron daw very controversial at ngayon ay talagang highly illegal na operations yung shopping app Temu, ang pangalan daw Temu. Oh. Temo, nakikita ko yan sa Facebook. Yes. Ano daw yan? Mag-o-order ka, kukunin yung pera, tapos i-deliver. Deliver. Yeah, yan ang balita. Very Very prominent advertising yan sa Facebook. Oo. Sabi niya, huwag niyong gamitin ito sapagkat lolokohin kayo nito. At kinukuha lang yung mga personal details, etc. At lahat kinukuha rin yung bayad. Wala naman nangyayari. Yeah. Hina-harvest po yung data. Hina-harvest yung data. Yun ang problema. Ngayon, ang sinasabi nila, it is related to all of the apps being propagated out of China. Ayun. Kaya yung TikTok, nagkaroon na ng problema sa US Congress eh. Ganon? Oo, papasok yung mga Pero problema. according to statistics, Temu is over 30 million new downloads per month. Oo, sipin mo yun. Dahil nga nagsha-shopping app ka eh, shopping eh. Meron namang iba rito eh. Yung yata ako nakita na rito eh. Well, maraming China. Ang Lazada is China-based. Diba? Pero ito, muna, pare. 8.9 billion dapat lang ang budget po niyang bagong Senate building dyan sa dating Fort Bonifacio, dyan sa Taguig, yan, BGC. Wala pang 9 billion, 8.9 billion. Original budget. Sobrang inflation, naging 23 billion na ngayon at di pa tapos. Lumalaki pa. Paano kaya mangyayari yun? 8.9 ang budget, hindi pa tapos 23 billion na ngayon. Pre-pandemic. Ito yung Senate building na gagawin sa Sobra ba inflation? BGC. sa BGC. Yes. Oo. Sobra ba inflation o anong? O may mga pinadagdag na mga change order. Ay, hindi. Hindi pwede yun. Sabi po ni Senate President Francis Escudero, sinuspindi niya muna. Kasi 23, ang laki. So, madidelay daw po. This year na dapat sila nalilipat dyan. Pero ako nagtataka ako dyan sa sobrang laki nung cost overrun. Sabi ko sa'yo, dapat tingnan ng mabuti. Magiging 23 billion na raw po ngayon. Total project cost. Ulit-ulitin ko yan, 23 billion. Galing sa 8.9 billion. Ang Toby kumikita? Wala naman siguro. Malalaman natin yan sa investigasyon. Kasi po, nakaka-13 billion na raw nagagastos, di pa tapos. Patapos. Para matapos, ang estimate, another 10 billion. So, 23 billion for a building? 23 billion for a building? High-tech ito eh. We are in the... Kahit gaano ka high-tech yan. This is a green building. Kahit gaano. 21st century building. Ano yan? Palasyo? Ano yan? Daig mo pa ang Sultan of Brunei? It will be... Something that we Filipinos can be proud of. Iconic. So, kaya siguro, pero ang laki naman ng government, Saan napunta yun? Baka nagkaroon nga ng dagdag. So, ayaw muna pong babayaran yung mga kontraktor. Ako, patay. Nasang stage na ba sila? Kasi alam mo, lalong dadagdag yan sa construction. Yung habang delay nagtatagal ka. Usually Kasi may standby cost yan. Pag ginanyan mo. Kasi may kontrata ka eh.
Meanwhile, nagalit si Senator Binay. Daw, bakit sana daw, kinonsulta muna, ano nga ba ang papel ni Senator Kasi siya Binay? Siyang Parang committee on accounts or something. accounts, parang umasa daw si Senate President sa mga gossip mongers, Yes. mga marites. Yes. Para? Yung mga nagmarites. Sana pinatawag. Hindi. Merong report na si... Verify, ma-validate, di ba? Well, yung committee kasi na in charge, yung Committee on Accounts, si Cayetano, nag-report na. Okay. Meron siya report na marami raw modifications, deviations doon sa original plan, pero ginawa ng contractor pero hindi properly validated. So may mga additional expense yan. Yung pa lang, umabot na sa 833 million. Nasaan pa yung iba? Kasi po, pinag-uusapan rito, mahigit 14 na bilyon piso ang additional. So, in-explain mo yung 833. Saan pa napunta yung another 14 billion? Wala pa, hindi pa tinatapos yun. Kaya po, ano yan? May investigasyon. Happy days are here again? Uy, Hoy, naman? mabigat yan. Siyempre, mabigat yun. ano yan, pagtatanggol ni Nancy yan, kasi ang contractor po nito ay Hillmarks. Does that ring a bell? Who is also the contractor of Taguig. Ayun. Ayan. Pareho sila. Yes. Makati at Taguig, Hillmarks? Hillmark. So, ano yan? Ayun. Meron bang ibig sabihin yan? Hillmarks. Naalala ko to eh. It was at the center of Nung hearing, nung kay VP. nung inaano si BP Binay, Niyuyugyug lumabas siya. siyang pangalan na yan, Hillmarks. Siyang contractor Construct. ng mga buildings. Okay. Si Cayetano, taga-Taguig yan. Contractor din siya ni Cayetano. Ito? Yeah, Hillmark. Tapos si Cayetano nagre-review nung project? Tingnan ninyo. Ba't di na lang kayo mag-usap? Yun na nga. Ano yun? Pwedeng pag-usapan niya? Pag-usapan na lang? Hindi nga, kaya sabi ni Senator Nancy, tignan nyo muna yung figures. Baka naman na alimpungatan kayo dyan. Baka hindi tama. Baka hindi tama. Baka 22.9 lang yan. Baka naman 12.9 lang, ginawa niyo yung 23. Yan. Diba? Wow! 8.9 ang original cost estimate. Sa construction po, pwede mo sabihin mag-overshoot ka by 20%. Posible mangyari yan. Kasi through time eh. Pero, umabot sa 2089. Ang laki na 2.5. 150% increase. Posible ba yan? Ewan ko meron akong mga kakilalang contractor Baka daw patayin ka na may-ari pag gano'n na nangyari sa project mo Baka naman kasi meron kayong motive bawat kwarto. Nagbago. Yan ang mga change order Hindi. Gano'n kalaki yung pagbabago na isang kwarto, pare? Sinabi ni former Senator Ping Lacson na Na siya ang proponent yan yung establishment security system, yung mga ganun. medyo Yan ang nagdagdag. nagdagdag. Okay. Valued at the time ng land acquisition, 1.62 billion. 90,000 per square meter. Ang mahal na sa BGC, no? Tapos? Nag-appreciate na daw. 500,000 per square meter na ngayon. Ginastos ba nila yun? Nag-appreciate lang yan Appreciation ng Hindi, tsaka yung security systems nga daw. Baka high-tech nga. Sinasabi ni... Kasi that was the project originally 14 billion increase? Yan lang ang paliwanag nyo? Investigate. Security and valuation ng lupa? Oh my God. Investigahin nyo naman kasi. Baka naman 12 point lang yan. hindi 14 Hindi billion. 14 billion. Ang increase. Hindi. 13.9 From billion. 9. From 9 billion to 12.9. Ayan. Baka nagkamali ka, Senator. Pero the other thing akin, ito hindi sila nag-uusap. But agad-agad
nasa media na to, di ba? I mean, Nagdidiplomasya pa nga si Escudero. these are things I am not accusing anyone of any irregularity, sabi niya. You're already. Ikaw naman. Ikaw naman. Diplomasya ng konti. I'm not accusing anyone of But, any irregularity. OA yung budget. Oh, bakit naman 23 billion? Imbestigahin mo muna. Gusto niya lang daw ma-clarify. Kasi yun ang report sa kanya ni Senator Cayetano. Kung reasonable ba yan? Hindi lang po yun ang kung reasonable. Senator Cheese. Babakbakan kayo ng taong bayan. Sa dami-dami ng nagugutom. ngayon, yung nag-aarap tayo lang sa agrikultura. Ilang milyon po yung Processing, bata natin. Bata rito sa Processing system. sabi ng world ng UNESCO, 2 milyon gutom na gutom. Bata po na children dito sa Pilipinas. Okay? Nandun tayo sa rango ng Afghanistan. Ganun kadaming gutom na children dito sa atin. Para bang a brand new state-of-the-art modern. Iyan ang sasabihin sa Seem to be in the priority list dapat na no? But, Binago. Maraming binago dyan sa Senate building na yan. whether it's reasonable or not, the mere fact na kailangan nyo magtayo ng bagong building at such a huge cost, where is your sense of priority? Diba? Yun ang sasabihin ng taong bayan dyan eh. tapos kumbaga pakakain ba? nyo ng bagong Pilipinas. Naumpisahan ho. Yun eh. Then, naumpisahan ho ito before the pandemic eh. Medyo yung cost na. Nung pandemic, wala ba nagugutom dito? Kaya nga ho. Before the pandemic, wala. Dumami ang nagutom. Kaya nga ho. Kumbaga, ano ba? Ano ka na lang? Ordinaryong damit or designer? Branded designer. Isang buong bahay. O kaya bumili ka. Designer. Anong gano'n? O kaya bumili ka sa... Look, yung mga argumento tapos- ganyan, paring Conrad, Ano? since time immemorial. Kahit nung panahon nun, nung si First Lady nagtatayo ng mga cultural center, ng mga PICC, ganyan I mean, you have to be able to attract foreign direct investments, to attract respect. I know. About our lawmakers, you need to build monuments house for that them. will be of sense of pride. Hindi ko kine-question yung project. Ang kine-question ko, yung tama ba, yan ba talaga ang project o kailangan unahin yung mga children na nagugutom. Kung marami na tayong pera at na-control na natin yung kagutuman ng Wala mga talaga children, sana tayong problema. No? go ahead Oo. to your heart's content. Build all the luxurious, Pero para sa akin, kailangan unahin natin ito mga to. Kesa yung mga ganyan luxurious Senate building. Kasi sasabihin po ng taong bayan, asan ba priority nyo? Inuna ho namin sila. Kaya nagkaroon ng mga bagong bills at lahat. Kulang na nga ho yung building namin dyan na nire-rentahan. Yeah. Dyan sa GSIS. Baka kinukuha na rin ho nung may-ari yung building na yan. Sumo. Sumo. Kaya kailangan sa pinakamahal na lugar sa Pilipinas, sa BGC, kayo magtatayo. Hindi, sabi ni Senator Cayetano, okay dyan. Okay dyan. Tagig yan eh. Ay! Oo nga. More than 1 million. Ano yung estimate? 900,000. 1 million na per square meter. Mahal sa galing. Tingnan nyo. Ngayon pa lang. Yung mga empleyado nyo, kakain dyan, isipin nyo, saan kakain dyan? Ang mamahal din dyan. Saan ba Number 2, wala pong public transport dyan. Wala. Yung mga empleyado nyo, kailangan... Dadaan ba dyan? ibig sabihin, yung pag-iisip ng pagtayo ng building dyan sa BGC, ay... Isipin po nyo, kung ito ay pagbibili na lang namin, kumita ang pamahalaan. Ayan. 90,000 nung binili namin yung lupa na yan. Ngayon, 1 million. 1 million per square meter. Hindi ba kikita ang pamahalaan? Ito talaga ang partisipasyon namin sa regeneration Yan. ng ating bayan. Pero ang problema ko po dyan Dinelay nyo yung construction. yung tax money, nagagastusin nyo dyan na 23 billion, could do a lot of things for agriculture.
Yeah, I was about to say. So, ganito po ang budgeting ng gobyerno. Limited ang pera ng gobyerno. Okay? Nag-aaway-away ang sa mga iba-ibang ahensya para makakuha ng budget. Okay? Dahil sa sobrang power ng Senado, kaya na lang kumuha ng budget for their building. Pero ganyan po ang pag-aaral dyan eh. Kung yung pera niya, ginamit mo muna halimbawa, post-harvest facilities and everything. For the longest time, ang ating agriculture po, hindi naman nakakakuha ng budget yan eh. Nung hugo kami, nandiyan, Sa, tinaasan namin ang budget ng agriculture kasama yung budget ng Senate building. Hindi namin nung pinapabayaan ang agriculture department. Hindi ba pwedeng wala muna yung Senate building at bigay muna sa agriculture? Kinukuha na nga ho eh. Kulang na kulang na ho. Sinabay pa. Kinukuha na ho yung building doon eh. Bakit sa BGC? saan? Yun ang pinaka at that point in time. Ayan. Maayos. Malapit po sa airport. Malapit sa airport, lahat. Ba't hindi nyo tabihan yung house doon sa... Ako, ayaw namin silang katabi. Ayaw namin silang... Nung doon, mura-mura pa ang doon. the first, in the original Congress, before, Diba? ang Congress nandun lang yun. Pareho sila. The House and the Senate were housed in one building. Yung National Museum ngayon. Yan ang building Ano ng... nagkasya sila noon? I mean, Hindi, konti pa lang noon. sila noon. At saka magkakasya talaga doon dahil meron pang Agripina Circle doon sa kaya within that complex. Pero bakit ang Senate, mula nung nagsimula yung Senate, doon sa building na sinasabi ni paring Jonathan, dyan sa... PNS. Hindi, yung original. Doon sa doon. Doon original sila, 24 na yan. National Museum sa 24 na sila noon. Malapit sa Intramuros. Ibig sabihin, 24 din sila ngayon. Di kasya pa rin kayo doon sa building na yon. Hindi ho yung security Hindi, aspect. security yan aspect. Tech aspects, iba na ngayon. Bakit kailangan nyo Walang ng security? helipad yata. May helicopter na ba noon? Wala. Ba't kailangan nyo ng helicopter? At saka meron na. At babaguhin to be na close to the people, kailangan mabilis kang pumunta ron. Kung kailangan pumunta. Ibig mo sabihin, special dapat ang senator. Special. Saka Special ano na yan? senador. Digitization. Iba digitization. Luma na yun. Kailangan ayusin mo pa yun. Lalaki ang gastos. Kaya 23 billion. Tingnan ho ninyo yung baka naman na-bloat yan eh. Baka bloat. Ganyan na, hindi nakukuha yan. What a stupid question. Paano tinitingnan niya yung ganyan? Wala. Yung COA, tinignan yung kung iba-iba eh. No? Meron daw po mga senador nag-request ng mas malaking mga opisina. Ganun ba yun? Meron daw nag-request. Kasi marami pinupunta, constituents, maraming constituents. dumarating at Ganon. pinupuntahan sila, saan mo ilalagay. Ganon. So, 23 billion ng pera natin, kailangan nilang gastusin. Kakalungkot naman. What is 23 billion if you are going to come out with the best? Ito may nangyari. Darating ng mga bisita, dignitaries. Merong isang sikat na academician, inutusan ng isang presidente, pag-aralan mo yung gastos-gastos na yan sa Kongreso. Okay? Yung budget at saka yung pork. Yung magkano na pupunta. So, inaral nito academician. Tagal-tagal niyang ginawa, no? Complicated yung aral. Ang findings niya, 40% at that time, ang findings niya, mahigit sa 40% nung pera ay nawawala. Okay? Yan ang findings niya. So, nung i-report niya na, dala niya na yung study, sabi nung, sinasidetrack na siya nung presidente na yun. Ito kwento niya sa akin. So, I'm ready to report. Hindi, sabi niya, in gist, what is that? So, ganito, 40% nawawala, ganyan. Yeah. Ang sagot daw sa kanya, it's a small price to pay. Yes. 40%. Small price to pay.
Ganun na ba attitude natin? It's a small price to pay for the patriotic duty that we are One doing. has to look at the big picture. Bro, the big picture. Ganun na ba ang attitude natin sa nakawan? It's a small price to pay for. Kaya wala pong nangyayari sa atin. Di ba? Hindi ho. It was well used. Yung 40%, Yung 40% na nakaw. Saan napunta tayo? We gave it to our constituents. Pinambili ng Ferrari. Lahat, everything. Ferrari. Came out with the best bills in the house. Medyo malaki-laki itong pinasabog ni Cheese na to. Medyo ano na siya. Skeleton siya. Nakala ko Review lang. reaching out at nag-ano Start sila. of the process na yan. Process of reconciliation. Start of the process of reconciliation. You are reconciling the figures. No, reconciling the figure. Oh, from 10 billion to 23, medyo. Laki doon. There's a big gap in terms of the figures. Total, nandyan na rin lang kayo. Tinatanong nyo yung building, construction ng Senate. Kumustahin nyo po yung DPWH. Di ba? You may mga chismis kayo na eh. Okay. Dati kasi, ang kinikidnap, BIR collector. Yung kidnap na tawag lang. O, gusto mo po ba, kidnapin kita? Ano pa ba tayo? Bigyan mo na lang. Bigay mo na lang to. O, kaya, sige. Hindi na ngayon yun. Mga DPWH officials na ngayon. Ang ginaganon. Tinatawagan. Tinatawagan. Alam namin kung nasaan ang mga anak mo na. Kasi sabi laki ng budget na build and everything. May nangyayari ba? Yun Nangyayari. May projects ba? Ayan. Yung major infra, ilan yun? Pare, 100 plus? Iniisip ng mga kaibigan, ano na kaya dyan na nasimulan? And yet, year in and year out, napakalaki ng budget na ginugugol natin dyan sa infra. Baka panahon na i-review din dyan. Yayaman ng mga contractor ngayon, pare. Not all contractors are made equal. Ayan. Ayun. Kung may tagapagtanggol ka, halimbawa, Hillmark ka, pagtatanggol ka ni Cayetano at saka ni Nancy Binay, first among equals ba yan? First among equals. The one and only. Sino ba may-ari ng Hillmark? Yung sino may-ari ng Hillmark? alam ng mga senador yun. Oo. Alam nila. Di ba? Binakbakan nila yan noon. Nakipagkontrata sila eh. Di alam nila. Ayun. Isa pang ito yung kay Cheese. Alam na niya to dati even before. Yes, he knows. Sabi ni ngayon na siya Senate President biglang. No, but he has to do something dahil nag-report yung Committee on Accounts na ganito na. We have to set aside more money for the building. No, but I'm saying, ngayon, alam na niya noon to na yung accounts na yan. Now he has to do something dahil nagbigay ng report yung accounts. Whether to approve 23. So, ang basa ko rito, bibitinin niya lang to, but eventually, i-approve. Precisely, i-approve din yan. So, anong... Wala mangyayari. Sila ngayon dyan. In other words, kailangan niya lang may gawin para yung report lumabas na. Ni-report kasi na 23 billion Now, something has to be done. I-approve. Kung wala siyang ginawa, problema siya. Problema siya. But eventually, things will cool down and it will be... mangingiral pa rin yung mga kumita. What is happening to our country, 9:31 ng umaga, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Kaya DWIZ 882 kasama natin Jonathan De La Cruz,
Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, June 11. Good morning. Good Bukas, morning. Independence Day. Day na. Yes. Good Teka, morning. pare, kailangan banggitin. Magmuni-muni kayo. Kailangan banggitin ko lang to, natabunan nabanggit Ano yun? ko. Maganda to I really like this kind of project. Pinasinayaan ni President Bongbong yung pinakamalaking solar-powered pump irrigation project. 60.57 million, ito yung Kabaruan Solar Power Pump Irrigation Project sa Quirino, Isabela. Quirino. I-irrigate Isabela. 350 hectares of rice field benefiting galing 237 farmers. yung power, Isipin mo solar. yan, oo. Solar power. So, that Yung tubig, saan galing? Magat Dam yan. Magat. Magat Dam. Ngayon, nag-order din Ganda siya nito, na i-repair daw yung Magat Dam. Oo. Oo, kasi silted na rin yan. Mabuti ka na Ibig mo kapag sabihin, over the years, hindi natin ginagawa. Dapat every year yan. na-de-silt. Dapat. Kung, Every year, di ba? Dapat gina. paring Conrad, ikaw ba nagtaka ka pa ba? Yung itinatayo na kaliwadam, over the years, Years nga. Hindi pa nagagawa. hindi na nagagawa. Pero binabayaran na natin yon. Nababayaran na natin yon. Nag-notice to proceed na. Nag-notice to proceed. Notice of award. Award, etc. oo. Bakit ba? Hindi ko naman pera yan. Di bayad na lang ako ng bayad ng penalty. Ang inaano Standby kita mo, cost. Pera lang naman ng taong bayan. Tama to, Yan. 65.7 million. Pero gusto ko yung solar to kasi po. Isipin mo. The power. Oo, mahirap abutin ng para magkaroon ng ganong kalaking power dyan. Katakot-takot na gastos pa yan. Oo. For halimbawa transmission. Okay? Samantalang yung solar, nandoon Nandun lang na. yan. Maayos yan. Eh di pag walang araw, di wala mo ng Tuloy-tuloy. irrigation. Oo, Hindi, tuloy-tuloy. iba na Kung may araw, di may irrigation. Most of the time Meron naman dyan silang Mm. battery, yung Yung para ma-store. Yung, para may store yung Pero ang Pero- ganda nito, no? Hindi, Isang building, 23 billion, ito. ito, billion hindi. lang to. Ang irrigation program talagang binapaspasan ng pamahalaan. Oo. Ang irrigation Dapat po, yan, food, Yan, ang food. mga Kain. Ito, susunod, cold storage dapat. May solusyon na pare ang Department of Agriculture Meron na. sa luya. Uy, Ang mahal po ng luya ngayon. healthy yan. Umaabot sa 280 pesos per kilo. Aray ko. Kung may mahanap. Ginger. Kung may Yan. mahanap ka. May solusyon na pare. Ano solusyon? They are looking closely. To import. Hindi, at provinces na may extra. Looking closely pa lang. No. Hindi pa daw nila alam kung pwedeng dalhin dito o magkano o may influence ba yun sa presyo. Ganyan. But looking closely na. Alam po nyo, Yan po ang solusyon ngayon, looking closely. Napakahusay. please don't look closely. Just Looking closely, bakit? just dust off the archive and see. Kung saan galing yung mga mga probinsya, Yeah, ang ang mga mayroong nagtatanim. ganyan. Yan. Key production areas ang sabi doon. KPA. Bakit napakamahal naman ng luya? Pang ano lang yan Halimbawa, pag magluluto ako ng isda, para mawala yung lasa, lalagyan ng luya. O tinola, yung mga ganon. Wala tayong production ng luya. Meron yan. Hindi lang Hindi, nakakarating. tsaka di ba ikaw sabi, Kaya looking closely. Looking closely sila. sabi ina-advisean mo ko uminom ng turmeric na tea. Yung dilaw na luya yun. Dilaw na luya yun. Dilaw na luya. Healthy ano to? O healthy Well, ang luya talaga po. Kasama yan. kasalabat? Kasama talaga yan sa pagluto. At saka nakakatulong talaga sa yan, workout. Pero, Congratulations, may solusyon na kayo. By looking closely at the data. at The kung saan mga usage. probinsya, Oo. baka po bumaba na yung presyo niyan kasi looking closely na kayo. From Matatakot na po yung mga nag-hoard ng luya. Dahil looking Nag-looking closely na kayo Yan ang mangyayari. Ano ba tayo? Ano ba nangyayari sa buhay Hindi natin? closely monitoring, looking closely. Ay, Ito po, meron nag-text dito sa atin, dyan daw sa kanilang kondo, dyan sa Mega World, sa Eastwood, dyan niya sa Libis, pare. Quezon City. sa mga unang development nila. unang Isang buwan na raw po, 2 elevator, hindi gumagana. Kaya naglalakad yung mga tao. Paano Tapos, wala pang aircon doon sa katapat ng elevator na yon. Ang pangalan nung Nung condo na yun. Parkwood 2. Nako.
Sa Eastwood. Sa Eastwood. Ilang unit owners yan? At saka mataas yan, yung Parkwood. Ha? Mataas na building. Sira yung elevator, hindi naman kuryente, Dalawa, hindi naman tining power. Dalawang elevator sira. Okay. Ilan bang elevator dyan? Dalawa. Hindi, baka... Hagdan na nga lang talaga kayo. No, 6. Maski na. Kung isang buwan nang hindi gumagana yan, There's something wrong. may mali. Kasi wala nang kikita pa ba yung Megaworld dyan? Naibenta na yan. Oo. Kaya nga, Pabayaan na lang natin yan. Apple kayo. Kaya nga nagkakaroon ng cost overruns kasi tinitingnan nila lahat yung anticipatory. Sa Senate. Kung anong klase elevator. Baka kung anong mangyari dito, ngayon pa lang. Pag-aralan na natin. Oo. Pero ito, bago Talaga you will do anything, say anything to justify. Pero- justify stealing money from the people. Pero ito, 9 billion, pare, 23 billion. Pare Conrad, parang Joel, hindi ito, you can do anything. No. Tayo, kinukondena natin yung ginawa ng mga ilang miyembro ng Manibela doon kay Val Gonzales. Okay. Parang kinuyog siya. Kinuyog siya. Isabi, Yung media, taga-media. Bakit naman si Bale na pagtripan nila? hindi ko nga alam eh. Nagre-report lang siya. Report lang yun eh. Ano ba yan? Mali. Kung kayo magpro-protesta, huwag niyong gagawin yan sa mga Baka report. naman kasi- Sila na lang ang tumutulong sa inyo. Ano ba? Baka nagre-report siya eh, hindi nila nagustuhan yung Report niya. report niya. Maski na ba eh. Maski na. Reporter yun. Kausapin nyo. Ano ba? Kasi yung mga iba dyan, akala nila, mali yung report mo. Oo. Mali yung report mo, banatang kita Oo. dyan, patayin kita dyan. Yung mga ganun eh. Pwede ba yun? Yung mga may pera naman, mali, nabanatan. Oo. Ang claim nila lagi, mali. I-demanda kita dyan eh. Oo, I-demanda ka. ganun. Para tumingin. Or, Or, kausapin nyo yung mga boss. yan, ginagawa Ganun nila. ang Mabuti pala, ugali nila eh. nung umattend ako nung dyan sa elliptical circle, nung nila ka... Leonie Montemayor. Montemayor. At saka sina- Hindi ako, kasi magtatanong sana ako ng, ayon sa mga ilang Tentong NGO, So. oo, the farmers do not want their children to become farmers anymore. Ano masasabi niyo? Baka nakuyog ako noon. Buti na lang hindi ko ginawa. Hindi ka kukuyogin. Hindi ka kukuyogin. Mga maayos. Maayos yung mga tao yun. Sina Leonie, sila Kasendong, Sek Leonie. sina Bong Insyong. Hindi. Basta ang kanila Pinaparesign pinababa nila si Secretary Balisacan. Pinare-resign. Yes. Dahil Resign. daw, Step down. minamaniobra ang sistema para masunod yung lobby. Yan ang sinasabi naman. Kasi po, yung tariff, bago nyo mapalitan niya, kailangan may hearing. Oo. Consultation. Tariff commission. Wala, hindi sila nakunsa. Pagkatapos no, punta kayo sa Kongreso at doon papalitan yan. Pero lang, kung recess ang Kongreso, pwede yung presidente. Kaya nga. Kaya nyo For ginawa the past many years, ganyan po lagi ang nangyayari. sa tariff. Sa tariff, presidente. Ang nakakapagtaka dito, bigas, mais, coal, Baboy. No, sama. nasingit yung ang baboy. Oo. Hindi ka ba nahihiwagaan dyan? Ako Si paring Marlene, di na nahihigaw ang mag-aaral. Malaking hiwaga sa akin yan, nasingit pa yung baboy. Napaka-basic ho ng Basic baboy ho, eh. Basic. Sa Pilipino, Ayun. sa pagkain Pilipino eh. Kung walang baboy, Wala crispy pata. wala. Wala. Napaka-importante po niyan. So, pinare-recite po si Balisacan, sumagot. May sagot? Sumagot siya. Oo. Ang tindi Ang lakas ng sagot. Anong sabi ni... Ang importasyon daw po, natutulungan ang mga policy makers kamukha niya para daw magkaroon ng, para masiguro na meron tayo sapat na rice supply. Secretary, hindi po yung importasyon ang kine-question dito. Ang kine-question dito, Yung baba ng tariff. maniobrang ginawa nyo. Kung talagang kailangan niya ang pagbaba ng tariff, ba't hindi nyo ilahad sa lahat Kung bakit? ang facts and figures and everything? Anong Ba't rason? kailangan gumawa ng paraan
para maiwasan niya mga yan at masunod ko ano yung gusto. Yun po ang kine-question, hindi yung importasyon. Ay, gumawa rin ho kami ng paraan. Ano? Ang paraan ho namin ay ganito. Baka sakaling bumaba ang inflation rate kung bababaan natin ang Yun. tariff. Sinabi na ho namin yan Baka. Hindi ba naintindihan yan ng ating mga nagproprotesta? Baka sakali, Baka sakali. Sabi nga nila, Shot in the dark. sabi nga nila Caglioni. Oo nga eh. Di ba sabi Sabi nga nila nila Caglioni, nangyari na dati, walang nangyari nung ginawa na natin. Ginawa nyo na yan noon Para eh. bang magbago na tayo ng kanta. Secretary, sabi nila. Sabi ni Caglioni. Oo, same song eh. Doing the same song. thing all over again. So, And- crucial na raw po yung importation. Shot in the dark at stab in the back daw. Yeah. Bakit? Ngayon lang ba tayo mag-i-import? Dati na tayo nag-i-import. Oo eh. Kaya nga ho, binababaan natin ng tariff kasi dati na rin natin binababa ng tariff. Baka sakali. Sakali, di ba? Nangali. Shot in the dark. So, kasama na pati pork. Isama mo na yung pork. Of course. Tama na. Very basic yan. Kasi 40 taon na raw po na mababa ang production natin ng bigas. Alam nyo pala yan eh. Ba't hindi kayo ba't hindi yun ang ating pataasin? Anak ng weteng. 40 years na tayo mababa production ng bigas. Ano nangyayari? Ba't hindi natin pinapatas? Alam naman natin na basic yan sa Kasi daw po, the Philippines failed to increase investments in agriculture. Alam nyo pala eh. Anak ng weteng. Halimbawa, dyan sa irrigation, Irrigation, 40 years. yeah. So, inaamin mo, si Marcos lang ang mayroong Programa sa ginawa kanya. dito. Oo. Binanatan mo na lahat ang presidente after Marcos. 40 years. Okay. Kasama ka dun sa ano Kasama Oo. sa Nandun ilang ka dati. administrasyon na yan. Oo. Aquino. Kasama ka. Kasama. Okay. Ano, Pero tatlong sinabi beses ka nga. na bumalik dyan eh. Kung daw po na ayos natin yung agriculture, hindi na kailangan yung mga Alam natin yun. Siyempre, mag-import ka pa kung naayos mo yan. Na alam mo na. Sasabihin lang, agriculture has been a drag on the economy. Ayan. Yan. Pare, yun ang column ni ano yan, ang favorite column. Columnist mo. Shelito, ha? It's been a drag on the economy. We know that. Kaya nga natin ayusin. Do we have the choice? We are talking about food security. And we shouldn't compete anymore. Lamang na lamang ng Vietnam. We are not competing with Vietnam. Ang ano natin, sinasabi nga natin, we have to take care of our basic staples. Ngayon, we will always be importing kasi hindi nga tayo kasya. Pero, not in this manner. mathematics ang explanation po ni Balisacan doon sa tariff. Kapag daw binabayan ng 15% naturally, yung importation. Pag binaba, kasi 35, bababa mo ng 20%. Sa tariff. Naturally, bababa dapat yung presyo. Yun ang tingin In niya. theory, In theory. mathematics. It never Mathematics happens. po. It never happened. Kasi noon, binaba nyo na yan eh. Nangyari na yan eh. Tapos hindi rin na hindi. bumaba. Sa pork, binaba nyo. Sobrang baba. 3 beses na binabaan yung pork. Hindi rin nangyari. So, mathematics po, pag sinabi nyong 35 minus 20 equals 15, yung minus 20 na yun, mangyayari ba yun sa palengke? Yun po ang punto ngayon dito. Ang explanation niya, mathematics. At It stands to reason na kung 35 Stands to... stands to reason, kung 35% ang tariff, binaba mo sa 15, less 20% dapat yung presyo. yung presyo. Nangyayari po ba yun? Hindi. There are other factors. And not only that, yung 20% na binabaan ninyo sa tariff, sa ibang bulsa na pupunta. Okay, payag na kami sa argument nyo sa bigas. Huwag nyo na isali yung pork. Di ba yun? Hindi, sa maski sa bigas, hindi tayo pwedeng pumayag. Eh. Hindi nga eh. Para Para na maano yung kanyang konsensya. kalooban niya. Okay, payag na kami sa bigas. Ba't sinali nyo pa yung pork? Huwag nyo na isali yung pork. Di ba? Aba, hindi yun. Importante yan. Importante ang pork. Importante ang pork. Kasi kung walang pork, di walang pork. Walang tokwat baboy. Wala. Meron kang Bigas. gulay. Meron kang gulay. Meron kang lugaw. Wala kang pansahog. Lugaw, wala kang tokwat. Wala kang pansahog. Pati. Tama. Hindi masarap. Hindi masarap.
Ayun. Gusto niya lamang daw pong pigilin ang pagtaas ng presyo ng bigas para at magawa yan sa tariff. Hindi gawin nyo through the proper mag-hearing, tapos gumawa ng Congress. Yan. Ang argument niya Para lumabas lahat yung mga issues. Hindi yung tinatago ninyo, yung mga rason ninyo. Tapos ipapahamak mo pa ang presidente sa kanya mo papipirma. Hindi pa pinipirmahan ni BBM. Diba? Hindi pa. Hindi, kaya nga dun sa forum ng linggo, they want sana an audience with the president para makasakaling mahabol, di ba? Ma-explica yung data. Ha? So, Ihahabol nila pa audience with the president. O sina Leonie, Secretary Punta ka Montemayor, sina Sendong lahat. nung Sunday. Hindi mo sinabi na Kinakamusta nga yung kayo, mga anak ng mga farmers. Hindi ko na ginawa. Baka makuyog ako mabuti. Bal Gonzales. Bal Gonzales ako mabuti. Hindi mo Everybody was in fighting form para that morning. Mainit lahat. Mainit ang dating. Mainit ang dating. At baka hindi ako pakainin ng inasal. Kasi doon sila sa inasal. By the way, Last year si si Raul. let it not be said. Victorian. Na, Ito, may silver lining tayo. ano yan? The Department of Trade and Industry said that the expansion of foreign direct investment, 42.1 surge in the first quarter, shows global confidence in the Philippines as a preferred investment destination. Sabi ni Trade Secretary Alfredo Pascual. Wow, jumping into conclusion na masobra. Across diverse sectors yan, underscoring our dynamic economic landscape. Tumaas lang ng konti. Strategic potential. Tumaas ng konti, it shows confidence. I'm telling you. Napakalaki po ng foreign investments everywhere around the world. Napakakapiranggot lang na nakuha Yung natin. maganda nga na mayroon nag-invest talaga dito. Okay lang yan, welcome. The point is, 3 billion versus 20. 20 ang Indonesia in the quarter. Tayo, 3. 3 billion first quarter. Hindi! Ang Indonesia, 42.1. wala silang chalex. Oo. Yan Who will be able to maneuver that into the diverse landscape. Na sobrang kapal ng apog, kaya niya mambola ng Nang ganyan. ganyan. Wala silang ganun eh. Kapal ng apog. Sobrang. Hindi, sinasabi niya. Hindi ba pambobola yung ginagawa niya? At saka hindi ka ba matatak? Naging 3 billion lang yung foreign direct investment. Ang conclusion niya, it Rising shows investor. that we are good. Rising investor Diba? Yan ang confidence. sinasabi niya. Pero yan, Ano? in the last quarter, 42.1% ang increase mo eh. Ibig sabihin, the last quarter, mababa tayo. yung base, ang baba ng pinanggalingan. Ha? Buweteng. Okay, Secretary. And you were still the Secretary of Trade and Industry at that time. Oo. Tapos ita-turn around mo yun. Sasabihin mo, you praise yourself. It shows Shows. that we are doing Confidence. a good job. Yeah. Please. Ito ba, another eat your heart out story. Yan. Eat your heart out. Ito po, yung tourists all over the Hoy! world. Oy! Tourism. Umabot po ng 280 million nung first quarter lang. 285 million tourists worldwide. Ilan lang nakuha natin? Foreign tourist. Ilan nakuha natin doon during the first quarter? Wala pa atang 2 million. Wala pa 2 million. 285 million tourists. January to March worldwide. Ilan ang nakuha natin? Wala pa pong 2 milyon. Tapos, pag nireport natin yung 2 milyon na yun, it shows that the Philippines It's really the destination of record. The potential, the strategic potential is immense. parang yung pong 32,000 daw ng mga tumatanggap ng 4-piece na pamilya. Mawawala nakapag-graduate ng college. Over the years. Ilan ba tumatanggap niyan? 4.4 million families. Dalawa. Nakapag-graduate 32,000. Wala pang 1% yun. And then, ang conclusion po ng DSWD, It's working. galing ng 4-piece. DSWD at nakakapag-graduate. Wala pang 1%.
And now, you're congratulating yourselves. Ay, sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako si Conrad Baral. Pagbabalik bukas, ang karambola. Sana gumagana na yung elevator dyan sa Parkview 2. Saka yung mga iba pang mga Ito, hindi kailangan ng elevator nito. Hindi. Maayos to. Itong dalawa. Broadcast. Award-winning. Yeah. Si Dennis, the distributor, Antenor Jr. And Ronda Pilipinas. Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.